Naniniwala ka ba na ang karma ay yung biglang may babagsak na semento sa ulo mo matapos mong lokohin ang kahera sa tindahan? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na iyan ang pinakamalaking pagkakamali o maling pagkaunawa natin sa tunay na kahulugan ng karma? Karamihan sa atin, tinitingnan ng karma bilang isang cosmic boomerang o paghihiganti. Gumawa ka ng masama, kaya magdusa ka. Ngunit ang totoo, napaka-primitibo at mababaw lang ng pagkaunawang ito sa isa sa pinakamalalim at pinakamatalinong konsepto sa kasaysayan ng pag-iisip ng tao. Sa videong ito, tatalakayin natin kung ano ba talaga ang karma at babalikan natin ang pinagmulan nito, ang Hinduismo at Budismo. At ipinapangako ko, bago matapos ang video na ito, mauunawaan mo kung bakit ang karma ay hindi tungkol sa parusa, kundi tungkol sa kalayaan at walang hanggang responsibilidad. Siya nga pala, mag-comment ka na agad ngayon. Naniniwala ka ba sa karma? Interesanting malaman ang opinyon mo bago at pagkatapos mong mapanood ito. Kaya, simulan natin sa pinakaumpisa. Saan ba talaga nagmula ang salitang ito? Ang karma ay nagmula sa sinaunang wikang Sanskrit at ang literal na kahulugan nito ay napakasimple, aksyon o gawa. Hindi ito gantimpala, hindi ito tadhana, hindi ito parusa, kundi simpleng aksyon o pagkilos. Ang ideyang ito ay nagsimula sa sinaunang India, matagal na bago pa man naging formal na relihiyon ang Hinduismo at Budismo. Ito ay isang pagtatangka ng mga sinaunang pantas na ipaliwanag kung bakit ganito ang mundo. Bakit may ipinanganak na mayaman at mayroon namang mahirap? Bakit mayroong malusog at mayroon namang may sakit? Sa halip na isisi ang lahat sa kalooban ng mga mapaglarong Diyos, nagbigay sila ng isang henyong ideya. Ang universo ay hindi pinamumunuan ng gulo o chaos, kundi ng isang universal at walang kinikilingang batas ng sanhi at epekto. Bawat aksyon, parang isang bato na inihagis sa tubig, ay lumilikha ng mga alon ng kahihinatnan na kumakalat sa oras at espasyo. At ang batas na ito, ang tinawag nilang karma. Ito ay isang revolusyonaryong pagbabago mula sa paniniwala sa mga panlabas na puwersa patungo sa ideya na tayo mismo sa pamamagitan ng ating mga aksyon ang lumilikha ng sarili nating realidad. Sa Hinduismo, ang karma ay itinuturing na fundamental na batas, isang prinsipyo na kasing tindi at kasing di matitinag ng mismong batas ng grabidad. Ito ay ganap na walang pinipili, walang paborito, at wala ring kaaway ang karma. Hindi ito nagagalit sa iyo o sumusubok na parusahan ka. Ito ay gumagana lang. Isipin mo ang isang laro ng bilyar. Kapag tinamaan mo ng tako ang isang bola, lilipad ito at tatama sa isa pa. Ang pangalawang bola ay gumagalaw hindi dahil pinarusahan ito ng una, kundi dahil iyan ang batas ng pisika. Ganyan din mismo gumagana ang karma. Ang bawat kilos mo, pisikal man, sinasabi, o maging nasa isip pa lang, ay parang paghampas ng tako. Ang hampas na iyon ay naglulunsad ng sunod-sunod na pangyayari na, sa huli, ay babalik sa pinagmulan nito, sa iyo. Hindi ito mahika o mistisismo, kundi isang komplikadong sistema ng balanse ng universo. Kung nagtanim ka ng buto ng mansanas, hindi mo inaasahang tutubo ang puno ng pino. Sa katulad na paraan, kung gumawa ka ng mga kilos na puno ng galit at pagiging makasarili, lumilikha ka ng kondisyon para sa darating na pagdurusa. Sa kabilang banda naman, ang mga aksyon na idinidikta ng habag at pagiging mapagbigay ay naglalatag ng matibay na pundasyon para sa iyong kaligayahan sa hinaharap. Upang mas maintindihan natin ang sistemang ito, hinati ng mga pantas na Hindu ang konsepto ng karma sa tatlong pangunahing uri. Isipin mo ang isang malaking kamalig na pag-aari ng isang magsasaka.
Ang kamalig na ito ay punong-puno ng butil na naipon niya mula sa napakaraming anihan. Ito ang tinatawag na Sanchita Karma. Ito ang higanting bodega ng lahat ng iyong nakaraang kilos na naipon sa lahat ng iyong nakalipas na buhay. Ang pangalawang uri ay ang Prarabdha Karma. Ito ay parang kumuha ang magsasaka ng ilang sako ng butil mula sa kamalig para itanim ngayong taon. Ito ang bahagi ng iyong nakaraang karma na hinog na at ngayon ay nagbubunga sa kasalukuyan mong buhay. Ito ang nagdidikta ng mga sitwasyon ng iyong kapanganakan, ang iyong kalusugan, mga talento, at mga pangunahing pagsubok sa buhay. Hindi mo na ito pwedeng kansilahin, tulad din ng magsasaka na kailangan ng itanim ang binhing hawak na niya. At sa wakas, ang ikatlong uri ay ang Kriyaman Karma. Ito ang mga aksyon na ginagawa mo sa mismong sandaling ito. Bawat desisyon mo, bawat kilos mo, ay parang bagong butil na idaragdag mo sa iyong kamalig or itatanim mo sa bukid ng iyong hinaharap. At dito nakasalalay ang iyong kapangyarihan. Hindi mo man mababago ang nakalipas, ikaw naman ang ganap na kumukontrol sa kasalukuyan. At sa gayon, ikaw ang gumagawa ng sarili mong hinaharap na karma. Ngayon, iugnay naman natin ang konsepto ng karma sa isa pang pangunahing ideya ng Hinduismo, ang reinkarnasyon o tinatawag na samsara. Ang samsara ay ang walang katapusang siklo ng pagsilang, kamatayan at muling pagkabuhay. At ang nagpapatakbo at nagtutulak sa siklong ito ay walang iba kundi ang karma. Ayon sa Hinduismo, mayroon tayong isang walang hanggan at hindi nagbabagong bahagi ng banal sa loob natin. Ito ang Atman o ang ating tunay na sarili. Pagkatapos ng kamatayan ng pisikal na katawan, ang Atman na ito ay hindi naglalaho. Para itong isang manlalakbay na lumilipat sa bagong katawan, daladala ang lahat ng naipong karmic baggage mula sa mga nakaraang buhay. Isipin mo ang isang estudyanteng bumagsak sa isang exam. Kailangan niyang bumalik at ulitin ang parehong kurso sa susunod na taon. Sa parehong paraan, ang kaluluwa na puno ng hindi nalutas na pagnanasa, pagkakabit sa mga bagay, at bunga ng sarili nitong mga aksyon ay napipilitang bumalik sa material na mundong ito ng paulit-ulit upang matutunan ang mga kinakailangang aral. Ang bawat bagong buhay ay parang isang bagong antas o bagong mga kondisyon na nilikha ng iyong nakaraang karma. Ito ang pagkakataong bayaran ang mga dating utang at bumuo ng mga bago, positibong basehan para sa iyong kinabukasan. Pero paano natin malalaman kung aling mga kilos ang magdadala sa atin ng maganda o masamang karma? Dito na pumapasok ang isa pang napakahalagang konsepto, ang Dharma. Karaniwang isinasalin ang Dharma bilang tungkulin, kapalaran o likas na katangian ng mga bagay. Bawat bagay sa universo ay may kani-kaniyang Dharma. Ang Dharma ng apoy ay ang mag-apoy at magbigay init. Ang Dharma naman ng tubig ay ang umagos at pumawi ng uhaw. Tayong mga tao, mayroon din tayong sariling dharma na nakasalalay sa ating katayuan sa lipunan, edad at trabaho. Hindi lang ito basta kalipunan ng mga patakaran, kundi pagsunod sa ating tunay na kalikasan o pagkatao. Ito ang susi. Ang kilos na ginawa ng naaayon sa ating dharma ay itinuturing na tama at lumilikha ng positibong karma. Ang paggawa ng labag sa dharma ay nagdadala ng negatibong karma. Ang pinakamatingkad na halimbawa ay ang kwento ng mandirigmang si Arjuna mula sa banal na teksto na Bhagavad Gita. Nakatayo siya sa larangan ng digmaan at tumatangging lumaban dahil nasa kabilang panig ang kaniyang mga kamag-anak at mga guro. Ngunit ipinaliwanag sa kanya ng Diyos na si Krishna na ang kaniyang dharma bilang isang mandirigma ay ang ipaglaban ng tama at ang pagtalikod sa tungkulin
ay magdudulot ng mas matinding masamang bunga ng karma kaysa sa mismong pakikipaglaban. Kung ang samsara ay isang walang katapusang gulong, hindi ba't may paraan para makababa rito? Meron. At ang tawag sa pagkakataong ito ay moksha o kalayaan. Sa Hinduismo, ang moksha ang pinakatuktok na layunin ng buhay ng tao. Ito ang ganap na pagtigil sa siklo ng muling pagkabuhay at ang pagsasanib ng individual na atman o kaluluwa sa ganap na katotohanan, ang Brahman. Paano ito maaabot? Sa pamamagitan ng pag-ubos sa lahat ng ating karma. Isipin mong mayroon kang napakalaking utang sa pera na pumipilit sa iyong magtrabaho sa isang nakasusuklam na trabaho habang buhay. Ang moksha ay ang sandali kung kailan nabayaran mo na ang huling sentimo at naging ganap kang malaya. Sa Hinduismo, sinasabing may tatlong pangunahing landas upang maabot ito. Ang landas ng kaalaman o Jnana Yoga, ang landas ng walang pag-iimbot na pagkilos or Karma Yoga, at ang landas ng deboto na paglilingkod sa Diyos o Bhakti Yoga. Ang Karma Yoga ay partikular na kawili-wili. Itinuturo nito ang pagkilos alinsunod sa ating dharma o tungkulin, ngunit hindi nakakabit sa mga bunga o resulta ng ating mga ginagawa. Ginagawa mo lang ang nararapat mong gawin nang hindi naghihintay ng gantimpala o papuri. Ang ganitong mga pagkilos na ginawa ng walang makasariling motibo ay hindi lumilikha ng bagong karma. Sa halip, nakakatulong itong sunugin ang luma, unti-unting inilalapit ang tao sa ganap na kalayaan. Ngayon, lumipat naman tayo sa mundo ng Budismo na nagmula rin sa lupain ng India, ngunit iba ang naging pananaw sa konsepto ng karma. Ginamit ni Buddha ang umiiral na turo tungkol sa karma bilang basehan, ngunit nagdagdag siya ng isang revolusyonaryong paglilinaw na nagpabago sa lahat. Sabi niya, mga monghe, ang intensyon, setana, mismo ang tinatawag kong karma. Kapag may intensyon, kumikilos ang tao sa pamamagitan ng katawan, pananalita, at isip. Ito ang susi. Sa Budismo, hindi ang mismong aksyon ang pinakamahalaga, kundi ang motibo sa likod nito. Isipin natin ang dalawang sitwasyon. Sa una, naglalakad ka sa kalye at hindi mo sinasadyang maapakan ng isang langgam, hindi mo ito nakita. Sa pangalawa naman, nakita mo ang langgam at sinadya mo itong durugin dahil sa galit. Mula sa panlabas na pananaw, iisa lang ang resulta, namatay ang langgam. Ngunit sa pananaw ng karma, magkaiba ang dalawang sitwasyong iyon. Sa unang kaso, ang karmikong kahihinatnan ay minimal o wala halos. Samantalang sa pangalawang kaso, dahil sinadya ang kilos upang manakit, lumilikha ito ng mabigat na negatibong karma. Inililipat nito ang focus mula sa panlabas na mga ritual at regulasyon patungo sa panloob na mundo ng tao. Sa kanyang kaisipan at motibasyon, may isa pa ring maling paniniwala na madalas na tinututulan ng Budismo. Ang pag-iisip na ang karma ay pareho lang ng tadhana o nakatakdang kapalaran. Marami ang nag-iisip, dahil ganyan ang karma ko, wala na akong magagawa kundi magdusa. Lubhang mali ang pananaw na ito. Ang karma ay hindi isang script ng buhay mo na isinulat na noon at hindi mo na mababago. Sa katunayan, ito ang pinakadinamiko at pinaka-flexible na batas sa buong universo. Hindi ito gumagana sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan. Sa bawat segundo, sa bawat pagpili, at sa bawat kaisipan, hinuhubog mo ang iyong sariling karma. Isipin mo na ikaw ang kapitan ng isang barko sa gitna ng karagatan. Oo, mayroong mga agos at hangin. Yan ang iyong nakaraang karma na tinatawag na prarabdha. May epekto sila sa paggalaw mo. Pero hawak mo ang timon. Yan ang iyong malayang kalooban at ang iyong kasalukuyang mga aksyon, ang kriyaman
Maaari kang sumabay na lang sa agos at magreklamo tungkol sa iyong tadhana, o kaya ay aktibo mong gamitin ang timon para maglatag ng bagong ruta at gamitin ang hangin para sa iyong kapakinabangan. Itinuturo ng Budismo na hindi tayo biktima ng ating karma, kundi tayo ang lumikha nito. Bawat sandali, hinuhulma natin ang ating kinabukasan. Ngayon, marahil, ito na ang pinakamahirap pero pinakakaakit-akit na bahagi. Ito ang pangunahing pagkakaiba ng pananaw ng Budismo at Hinduismo. Napag-usapan natin na sa Hinduismo, mayroon silang Atman, ang walang hanggang kaluluwa na naglalakbay mula sa isang buhay patungo sa isa pa. Pero inihandog ni Buddha ang turo ng Aanatman o walang kaluluwa. Iginiit niya na wala talagang permanenteng esensya. Walang nagbabagong bagay na matatawag nating ako o sarili. Ang tingin natin sa ating sarili ay isa lamang pansamantalang kombinasyon ng 5 grupo ng elemento: ang katawan, mga sensasyon, mga persepsyon, mental na mga konstruksyon at kamalayan. Kaya, kung walang kaluluwa na magdadala ng karma, ano ang muling isinisilang? Ang sagot ng Budismo ay napakatalino. Ang muling isinisilang ay hindi isang esensya, kundi isang proseso. Isipin ninyo, nagsisindi kayo ng isang kandila mula sa apoy ng isa pa. Ang apoy ba sa pangalawang kandila ay parehong apoy o iba? Hindi ito eksaktong pareho, pero hindi rin naman ganap na iba. Ito ay isang direktang pagpapatuloy ng una. Ganyan din sa muling pagsilang, pagkamatay, ang agos ng kamalayan na may dalang lahat ng mga karmic imprinta ay hindi nawawala, kundi nagiging sanhi ng paglitaw ng bagong agos ng kamalayan sa isang bagong katawan. Ang inililipat ay hindi kaluluwa, kundi ang enerhiya ng karma, isang puwersa o impulse. Kung paanong sa Hinduismo ay may moksha, sa Budismo naman, ang sukdulang layunin ay ang nirvana. Ang salitang nirvana ay literal na nangangahulugang pag-apula o paglaho. Pero ano ba talaga ang nalalagas o naglalaho? Ang nawawala ay ang 3 lason ng isip. Ito ang ugat ng lahat ng pagdurusa at siyang dahilan kung bakit tayo patuloy na gumagawa ng bagong karma. Ito ay ang una, ang kamangmangan, kawalan ng pag-unawa sa tunay na kalikasan ng realidad. Pangalawa, ang pagkamakapit or matinding pagnanasa o kasakiman. At pangatlo, ang pagkamuhi, galit or pagkainis. Isipin mo na lang ang isang malaking siga habang nagdaragdag ka ng panggatong ang iyong mga aksyon na naguugat sa mga lason na ito. Patuloy itong magliliyab. Ang apoy na iyan ang tinatawag na samsara, ang siklo ng walang katapusang pagdurusa. Ang nirvana ay ang sandaling tumigil ka na sa pagdagdag ng panggatong. Naabot mo ang antas ng karunungan at malalim na kamalayan kung saan ang mga dahilan para gumawa ng bagong karma ay tuluyan ng naglalaho. Ang lumang karma ay unti-unting nauubos, parang mga uling na nagbabaga, hanggang sa tuluyan ng maapula ang siga. Hindi ito nangangahulugan ng pagwasak sa sarili, kundi ang pag-abot sa isang estado ng ganap na kapayapaan, kalayaan, at pagtigil ng lahat ng pagdurusa. Iyan ang tunay na paglaya mula sa gulong ng samsara. Upang lubos na maunawaan kung paano gumagana ang sistemang ito, ipinapaliwanag ng Budismo ang konsepto ng 12 nidana o ang kadena ng magkakaugnay na pinagmulan, interdependent origination. Ito ay isang detalyadong mapa na nagpapakita kung paano tayo nananatiling nakakulong sa walang katapusang siklo ng samsara. Isipin mo ang 12 domino na nakahanay. Ang bawat kawing sa kadenang ito ay nagsisilbing sanhi ng paglitaw ng kasunod. Nagsisimula ang lahat sa kamangmangan, ang unang domino, na lumilikha naman ng pagbubuo ng karma o karmic formations,
ang pangalawang domino. Ito naman ang nagpapalabas ng kamalayan, consciousness, at nagpapatuloy ang proseso dadaan sa kapanganakan, pagtanda, at kamatayan na kalaunan ay muling babalik sa kamangmangan at uulitin ang siklo. Ang karma ay isa sa mga pangunahing kawing dito na nag-uugnay sa isang buhay patungo sa isa pa. Ipinapakita ng doktrinang ito na walang bagay ang lumilitaw ng walang pinagmulan. Ang lahat ay may kani-kanilang sanhi at sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano gumagana ang kadenang ito, maaari tayong makahanap ng paraan upang sirain ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng pinakaunang kawing, ang kamangmangan, gamit ang karunungan at pagsasanay. Talakayin naman natin ngayon ang mga pinaka-popular na maling akala. Maling akala bilang uno, ang instant karma. Sigurado, nakakita na tayo ng mga video kung saan nadapa at bumagsak agad ang isang magnanakaw pagkatapos niyang manggulo at lahat ay sumisigaw. Ayan na, instant karma. Bagamat nangyayari ang mga ganoong pagkakataon, hindi iyan ang tunay na prinsipyo ng karma. Ang karma ay parang pagsasaka, hindi parang laro ng pingpong. Kapag nagtanim ka ng buto, inaasahan mo ba na kinabukasan ay mayroon ka ng malaking punong namumunga? Hindi, di ba? Ang buto ay nangangailangan ng oras para sumibol, lumakas, lumaki, at sa huli ay magbunga. May mga butong mabilis tumubo, mayroon namang inaabot ng ilang taon. Ganoon din ang karma. Maaaring mabilis lumabas ang resulta ng ilang aksyon, pero karamihan sa mga buto ng karma ay matagal bago mahinog. Maaaring hindi pa sa buhay na ito, kundi sa susunod pa. Kaya huwag kang magtataka kung makita mong umaasenso ang isang masamang tao. Siguro, inaani lang niya ngayon ang bunga ng kanyang mabubuting gawa mula sa nakaraang buhay. Samantala, ang binhi ng kanyang kasalukuyang kasamaan ay nagsisimula pa lang tumubo ang pangalawang mito at ito ang pinakamapanganib. Ang karma ay isang parusang galing sa kalawakan. Marami ang tumitingin sa karma bilang isang hukom sa langit na may hawak na malaking libro na nagbabantay sa bawat pagkakamali mo para lang makapaghiganti siya. Lubusang binabaluktot nito ang tunay na diwa ng aral. Balikan natin muli ang batas ng grabidad. Kung tatalon ka mula sa bubong ng ikasampung palapag, babagsak ka at masisira. Pinarusahan ka ba ng grabidad? Hindi. Walang pakialam ang grabidad. Isa lang itong batas ng kalikasan. Ikaw mismo ang lumikha ng sanhi, tumalon ka mula sa bubong, at ang batas ng kalikasan ang nagbigay ng bunga, bumagsak ka. Eksakto ring ganyan ang sitwasyon sa karma. Hindi ka pinaparusahan ng universo para sa iyong mga pagkakamali. Ibinibigay lang nito sa iyo ang natural na mga kahihinatnan. Ang layunin ng batas na ito ay hindi paghihiganti, kundi pagtuturo. O Chico, kung paulit-ulit kang nasusunog sa tuwing hahawak ka ng apoy, sa huli ay matututo ka at titigil ka na. Ang karma ay isang mekanismo ng feedback na nakatanim sa mismong pagkakayari ng realidad. Ito ay tumutulong sa atin na matuto, lumago, at sa huli, mag-evolve tungo sa estado ng mas malaking karunungan at habag. Ito ang nagtutulak sa atin para pag-usapan ang isang napakahalaga at paboritong tanong. Bakit tila dumarating ang malas sa mga taong mabubuti? Maaaring ito ang pinakamalaking puntirya ng mga taong hindi naniniwala. Isipin mo, isang tao, buong buhay na namuhay ng matuwid at laging tumutulong, pero parang dagsa pa rin ang kamalasan sa kanya. Paano natin ito ipapaliwanag sa lente ng karma? Ang kasagutan dito ay nakaugat sa konsepto ng prarabdha karma, yung tinalakay na natin. Ang buhay natin ngayon ay isang pahinalang sa napakalaking aklat
ng ating mga muling pagkabuhay. Ang mga problemang hinaharap ng isang mabuting tao ngayon ay madalas na hindi resulta ng mga aksyon niya sa kasalukuyang buhay, kundi ang hinog na bunga ng mga negatibong kilos na ginawa niya pa noong malayong nakaraan sa isa sa kanyang mga previous lives. Isipin mo na lang ang isang tao na laging tama ang pagkain at seryoso sa ehersisyo pero bigla siyang madiagnose ng isang sakit na genetic. Hindi man nito binabalewala ang benepisyo ng kanyang healthy lifestyle. Ngayon, pero ito ay resulta ng mga bagay na matagal nang nakatanim, matagal nang nakalipas. Ganoon din ang takbo sa karma. Ang kasalukuyan nating sitwasyon ay isang masalimuot na cocktail ng mga resulta mula sa nakaraang buhay at ng mga aksyon na ginagawa natin mismo sa oras na ito. Sa ngayon, ang tinutukan natin ay ang tungkol sa individual or personal na karma. Ngunit, mayroon pang mas malawak na konsepto, ang tinatawag na kolektibong karma. Hindi tayo nabubuhay ng nakahiwalay. Tayo ay bahagi ng ating pamilya, ng ating bansa, ng sangkatauhan, at maging ng buong planeta. Ang mga kilos na ginagawa natin bilang isang grupo ang lumilikha ng ating pangkalahatan o kolektibong karma. Ang mga bunga o resulta ng karmang ito ay pinagsasaluhan din ng lahat ng miyembro ng grupo. Halimbawa, kung ang isang gobyerno ay nagpasya na magsimula ng isang hindi makatarungang digmaan, ang ekonomiya, panlipunan at moral na epekto nito ay tiyak na mararamdaman ng lahat ng mamamayan ng bansang iyon, kahit pa ng mga hindi sang-ayon. Ang isa pang matibay na halimbawa ay ang isyu ng ekolohiya. Ang pagdumi at pagkasira ng ating planeta ay bunga ng kolektibong pagkilos ng sangkatauhan sa loob ng maraming dekada. At ngayon, sama-sama nating inaani ang bunga nito sa anyo ng pagbabago ng klima at mga likas na sakuna. Ang konseptong ito ay nagtuturo sa atin na mayroon tayong responsibilidad hindi lamang sa ating sariling buhay, kundi pati na rin sa kapapakanan ng buong mundo. Ang ating mga kapalaran ay hindi mapaghihiwalay. Kaya, ito ang pangunahing tanong. Kung may daladala tayong bagahe ng nakaraang karma, maaari ba natin itong baguhin o wala na tayong magagawa? Ang sagot ay isa lang at klaro, oo, kaya natin. At ito ang pinakanakakabigay pag-asa sa turo tungkol sa karma. Hindi mo mabubura ang nakaraan, pero kaya mong baguhin kung paano ito makaapekto sa kasalukuyan at sa hinaharap mo. Isipin mo na mayroon kang baso ng sobrang alat na tubig. Iyon ang negatibo mong nakaraang karma. Hindi mo kayang kunin ang asin mula sa tubig. Pero ano ang magagawa mo? Maaari kang magsimulang magdagdag ng malinis at tabang na tubig sa baso na iyon. Kapag mas marami kang idinagdag na malinis na tubig, mas hindi na magiging maalat ang pinaghalong solusyon. Sa huli, magiging napakaliit na lang ng alat kaya hindi mo na ito matitikman. Ang malinis na tubig ay sumisimbolo sa mga mabubuting gawa mo ngayon. Pagpapakita ng kagandahang loob, habag, kabaitan, at pagsasanay ng kamalayan at meditasyon. Sa paggawa ng mga positibong aksyon, hindi mo binubura ang lumang karma, ngunit lumilikha ka ng napakalakas na agos ng positibong enerhiya na nagpapahina at nagne-neutralize sa mga epekto ng nakaraang pagkakamali. Subukan nating tingnan ang konsepto ng karma, hindi bilang isang pananaw na pangrelihiyon, kundi sa lente ng modernong sikolohiya. Sa esensya, inilalarawan ng batas ng karma kung paano nabubuo ang ating pagkatao at ang ating realidad. Sabi nga, kung ano ang ginagawa mo, iyon ang nagiging ikaw. Kung ang isang tao ay patuloy na nagsisinungaling, hindi lang siya gumagawa ng mga individual na panloloko. Sinasanay niya ang kanyang isip na maging sinungaling. Kalaunan,
ito na ang nagiging pangalawang kalikasan niya. Nagsisimula siyang mamuhay sa mundo ng kawalan ng tiwala, na palaging natatakot na mabunyag. Ang kanyang realidad ay puno ng kasinungalingan, kahit pa walang sino man ang humuli sa kanya ng harapan. Sa kabilang banda naman, ang isang taong nagsasanay ng pagiging mapagbigay ay nagkakaroon ng isip na mapagbigay din. Nagsisimula siyang makita ang mga pagkakataong tumulong sa paligid niya, sa halip na ang mga pagkakataong makakuha ng pakinabang. Nag-iiba ang pananaw niya sa mundo. Ang karma ay hindi isang puwersa mula sa labas, kundi isang panloob na proseso ng pagbuo ng mga gawi sa isip. Ang ating paulit-ulit na mga aksyon ay lumilikha ng neural pathways sa ating utak, na siyang nagdidikta sa ating mga automatikong reaksyon at sa huli, sa ating kapalaran. Kung napakahalaga ng ating mga intensyon, paano natin matututuhang kontrolin ang mga ito? Dito papasok ang isang mahalagang praktis sa Budismo, ang mindfulness, o tinatawag nating kamalayan. Ang kamalayan ay ang kakayahang makita ng malinaw kung ano ang nangyayari sa ating isip sa kasalukuyan ng walang paghusga. Karaniwan, para tayong nagmamaneho lang sa autopilot. Dinadala tayo ng mga biglaang pag-uudyok, galit o matinding kagustuhan, ni hindi natin napapansin kung anong layunin ang nasa likod ng bawat kilos natin. Ang pag-iensayo ng mindfulness ay parang pagbukas ng ilaw sa isang madilim na silid. Dito mo na sisimulang makita ang iyong mga iniisip at motibo bago pa man sila maging salita o maging ganap na kilos. Lumalabas ang napakaliit na pagitan, isang puwang, sa pagitan ng iyong impulso at ng iyong reaksyon. At sa puwang na iyon, isisilang ang kalayaan sa pagpili. Halimbawa, mapapansin mo ang dumarating na galit, at sa halip na sigawan mo ang isang tao, makakapili ka ng may kamalayan na tumugon ng mahinahon. Kaya naman, ang kamalayan ang pinakamahalagang kasangkapan para makontrol ang ating karma. Ito ang paraan para hindi ka na maging alipin ng iyong mga nakasanayan, at sa halip ay magsimula kang lumikha ng may kamalayan ng kinabukasang gusto mo. Sa Budismo, ang pinakamakapangyarihang paraan para makabuo ng positibong karma ay ang paglinang ng malasakit o karuna. Hindi ito simpleng awa lamang. Ito ay isang masidhing hangarin na makita ang ibang nilalang na maging malaya mula sa pagdurusa. Bakit ito ganoon kahalaga para sa ating karma? Sapagkat ang malasakit ay natural na panlunas sa pagkamakasarili, ang ugat ng halos lahat ng negatibong gawain. Kapag taus-puso kang nagnanais ng mabuti para sa iba, ang iyong mga aksyon ay automatikong nagiging mabuti. Higit pa riyan, nakatutulong ang malasakit na sirain ang masamang siklo ng negatibong pagtugon. Isipin mo na lang, may nagpakita sa iyo ng galit o agresyon. Ang karaniwan nating tugon ay ang gumanti ng galit, nalilikha ng negatibong karma para sa inyong dalawa. Pero kung makatutugon ka ng may habag at malasakit, sa pag-unawa na ang taong iyon ay posibleng nagdurusa rin, hindi ka lang may iwasan ng pagbuo ng bagong negatibong karma, kundi magtatanim ka pa ng binhi ng kabutihan. Isa itong napakalaking lakas na gawain na babaguhin hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang buong mundo sa paligid mo. Nakakaintriga talagang pagkumparahin ang konsepto ng karma at ang sistema ng hustisya sa kanluran, Western Justice System. Sa simula, iisipin mong magkatulad sila. Nagkasala ka, parurusahan ka. Pero ang layunin at mekanismo nila ay magkaibang magkaiba. Ang hustisya sa kanluran ay retributive. Ang punto nito ay ang pagpaparusa at paghihiwalay sa nagkasala mula sa lipunan. Ang tinitingnan lang nito,
ay ang panlabas na kilos o aksyon. Ang karma naman, hindi ito nakatuon sa parusa. Nakatuon ito sa pag-aaral o learning. Ang pinagtutuunan ng pansin nito ay ang panloob na kalagayan ng tao, ang kaniyang intensyon o motibasyon. Ipagpalagay natin na may isang magnanakaw na nahuli at ikinulong. Sa pananaw ng batas, nagtagumpay ang hustisya, pero sa pananaw ng karma, kung ang magnanakaw na ito ay patuloy na punong-puno ng galit at kasakiman habang nasa loob ng kulungan, patuloy siyang lumilikha ng negatibong karma at ang panloob niyang pagdurusa ay lalo lang lumalala. Sa kabilang banda, may isang tao naman na nakagawa ng mali at nakaiwas sa legal na parusa. Pero nagawa niyang magsisi ng tapat at baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Ang kanyang karmic debt ay mas magiging maliit. Ang karma ay hindi tungkol sa mga panuntunan ng lipunan, kundi tungkol sa likas na batas ng isip at ng buong universo. Kaya, ano ba talaga ang pinakamahalagang matututunan natin dito? Ang karma ay hindi isang nakakatakot at mahiwagang puwersa na humahabol sa iyo para parusahan ka. Sa katunayan, ito ang pinakamakapangyarihan at pinaka-nakahihikayat na batas sa buong universo. Sinasabi nito sa atin ang isang simpleng bagay, pero malalim ang kahulugan. Hindi ka biktima ng mga pangyayari. Ikaw mismo ang lumilikha ng sarili mong realidad. Ang iyong kinabukasan ay hindi nakasulat na sa mga bituin o nakadepende sa mga Diyos. Nasa iyo mismo ang lahat ng iyan. Sa iyong mga kamay, sa iyong isip, sa iyong mga salita, at sa bawat aksyon na ginagawa mo sa mismong sandaling ito. Ang batas ng karma ay panawagan para sa 100% pananagutan sa sarili mong buhay. Tigilan na ang pagsisi sa iba, sa mundo, o sa tadhana sa ating mga problema at unawain na nasa atin ang buong kapangyarihan upang baguhin ang ating buhay para sa ikabubuti. Tayong lahat ay mga iskultor at ang ating mga kilos at galaw ang nagsisilbing paet, chisel, na ginagamit natin araw-araw upang ihubog ang estatwa ng ating buhay mula sa isang malaking piraso ng di pa nahahawakang marmol. At kung ano ang magiging porma ng estatwang iyan, wala nang iba pang nakasalalay kundi sa ating sarili lamang. Grabe, di ba? Ito pala ang twist. Lumalabas na ang karma ay hindi tungkol sa parusa, kundi tungkol sa pag-aaral. Hindi ito tadhana, kundi isang kasangkapan para likhain natin ang sarili nating realidad. At ang pinakamahalaga, ang intensyon sa likod ng ating gawa ang mas matimbang kaysa mismong gawa. Nagbabago talaga ang laro. Napakaluwag na ng ating narating mula sa imbakan ng bigas sa Hinduismo hanggang sa apoy ng kandila sa Budismo. Naalis natin ang mga mito tungkol sa agarang pagganti at naunawaan natin na kahit ang masamang karma ay pwedeng bawasan at ibalanse ng mas maraming mabuting gawa. Ang pangunahing ideya na dapat nating tandaan ay ito. Bawat saglit, gumagawa tayo ng desisyon at ang desisyong iyon na dinidiktahan ng ating mga intensyon ang mismong mekanismo na lumilikha sa ating kinabukasan. Maraming salamat sa pagtapos ng panonood ng video na ito. Kung may natutunan kang bago at kapaki-pakinabang, paki-like naman at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa nating pagtalakay. At ngayon, ito ang pangunahing tanong ko sa inyo. Nagbago ba ang pananaw mo sa karma matapos mong mapanood ito? At sa dalawang halimbawa, ang tungkol sa magsasaka ng bigas o ang tungkol sa nagniningas na kandila, alin ang mas naging malinaw sa iyo? I-share mo sa comment section. Sobrang interesado akong basahin ang inyong mga ideya